Merry Christmas po ulit sa inyo. So every Christmas po, ulitin ko lang po yung sinabi ni Wilmer, ay meron po tayong Christmas service. So blessing po dahil kadalasan po ang ating Christmas service po, ginaganap po yan sa Navotas lang po, sa church po sa Navotas. Pero for the first time, blessing favor po na dito po tayo magki-Christmas service. Amen po ba? So palakpakan po natin ng Lord sa blessing. Wala na po kayong takas sa mga inaanak nyo. And tomorrow, meron po tayong simbang gabi. Hanggang 2 araw po yan, hanggang Tuesday. So walang maliligaw. Amen. Wala pong maliligaw. Kaya sabi mo sa katabi mo, makinig ka ng mabuti. Makinig ka ng mabuti. Labas nyo na po yung notebook, cellphone, kung saan po kayong magno-notes. Okay? So speaking of Christmas, sino dito gusto ng regalo? Regalo. Kanina, nakatanggap na ako ng regalo at marami akong nakita. May mga dalang mga gift, no? At ako nakita ko sa Facebook, marami ng mga nag-Christmas party, so marami nang na-receive na regalo siguro ang bawat isa. Pero alam niyo po ba na lahat naman siguro tayo na gusto ng regalo. Mapabata, matanda, may trabaho, o kahit wala. Basta pag-usapang regalo, excited ka dyan. Right? Tama po ba? Excited ka dyan, lalo na kapag para sa'yo, sigurado, grabe yung ngiti mo dyan. Pero ngayong umaga po na ito, hindi lang basta material na regalo po ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan po natin yung isa sa pinaka-importante na regalo na binigay po ng Diyos sa mundo na to, sa atin. Yun po yung pag-uusapan natin. At yung regalo po na ito ay hindi bagay, hindi po pera, hindi po opportunity, kundi si Jesus po. Amen? Yun po ang pag-uusapan natin. Si Jesus po ang regalo ng Diyos sa atin at kapag tinanggap po natin itong regalo na ito, sigurado po ako hindi lang puso mo ang mababago, kundi buhay po natin. Amen? Pero alam nyo, minsan aminin po natin, ganito tayo. Tinanggap natin si Jesus, oo. Alam natin na may regalo na libre, pero kadalasan parang walang Kristo sa buhay natin. Yun po ang katotohanan. Kahit Christian, alam nila yung mga verses, alam nila yung mga mahalagang verse po sa Bible, pero kung makikita mo po sa buhay nila, parang walang Kristo, walang Christ sa buhay nila. Kaya alam nyo, kung makikita nyo, titingin kayo sa paligid nyo, minsan, ang gulo ng buhay. Christian, ang gulo ng buhay. Christian, ang gulo ng isip. Mga Kristiyano na lagi na sa simbahan, pero ang bibigat ng mga puso nila. Ano mga laman nun? Sama ng loob, mga galit, mga sugat. Kaya this morning, gusto ko lang pong pag-usapan po natin, kaya pinangalanan ko or title po natin ay Free Gift, Free Heart. Sabihin nga po natin, Free Gift and Free Heart. Alam niyo po bang etong regalo na binigay ng Diyos sa atin ay libre? Libre po. Hindi niyo babayaran. At ang maganda sa libreng ito, sa free gift na to, ito po ay magpapalaya sa puso ng bawat isa. Ready na po ba kayong mapalaya ang puso nyo ngayong umaga? Pero bakit kaya marami sa atin, di ba, may regalo na, may Jesus na sa buhay, sabi nila, pero di ba ang bigat pa rin ng puso? Kasi baka alam lang natin na may free, alam lang natin na may Diyos na nagbigay ng regalo, pero baka hindi talaga natin totoong tinanggap. Baka hindi natin totoong tinanggap. Kaya ito pong magandang balita, babasahin ko po yung verse sa Luke chapter 2 verses 10 to 11. Sabi po rito, ang good news, I bring you good news that will bring great joy to all people. The Savior, Christ the Lord has been born today. Actually, hindi lang po pang Pasko yung topic natin. Medyo i-connect ko lang po sa Christmas, sa Pasko, para maganda po ang salubong natin sa Pasko natin. At ang Pasko po ay hindi lang tungkol. Naniniwala po ba kayo na ang Pasko po ay hindi lang tungkol sa handa? Hindi lang po tungkol sa mga maraming regalo. Ang Pasko po ay tungkol po sa regalo na binigay po ng Diyos sa atin. Yun po ang pinaka-importante. Baka mamaya po kasi mag-focus kayo sa pagbalot ng regalo, mag-expect kayo masyado ng magbibigay ng pamasko sa inyo, pero baka hindi natin alam
kung ano ang tunay na sineselebrate natin pag Pasko, which is po ang regalo po ng Diyos sa atin, si Jesus. At dahil po may regalo, makinig po kayo, no? May tamang response. May gagawin po tayo. Kaya 4 na bagay lang po, medyo bibilisan ko lang po. Kaya una po natin pag-uusapan, anong unang gagawin mo pag may regalo? Number 1, receive the gift. Sabihin nga po natin, receive the gift. Sino dito nakatanggap na ng regalo? Meron na ba? Meron na, yan, meron na. Lalo na sa mga Christmas party nila. Kasi pag tumingin ka ng Facebook, nag-scroll ka lang, marami po nag-celebrate, no, ng Christmas party nila. Kahit po sa church, yung mga ministry, kami po, multimedia, mga primary 12, nag-celebrate na po kami ng Christmas party namin. At marami po kaming na-receive na mga regalo po. At alam ko, marami po kayong marireceive na at ilang days na lang, uulan na naman po ng mga pamasko, uulan na naman po ng regalo. Kaya sino po dito excited na gusto ng regalo sa Pasko? Excited po ba kayo? Kaya sa Pasko, magsimba po kayo rito sa 25, sigurado po may pamasko kayo. Excited na po ba kayo sa pamasko? Hindi sa service, no? Pero alam nyo, may regalo. Pero anong ginagawa sa regalo? Tinatanggap. Tatanggapin mo muna yan. Bihira po ko makakita na binigyan ng regalo tapos tatanggihan mo. Imposible po. Bihira po. Ang tamang mindset kapag binigyan ka ng regalo, tatanggapin. Pero minsan, kapag may regalo, may dalawang option. May dalawang option po. Binigyan ka ng regalo, una, tatanggapin mo. Yung po ang tamang mindset. Ano mararamdaman mo pag may regalo para sa'yo? Masaya. Na-excite ka. Kaya ang gagawin mo, tatanggapin mo. Pangalawa, pwede mo rin tanggapin pero hindi mo ginagamit. Hindi mo ginagamit. May regalo po na naka-display lang. May regalo na nakatambak lang. May regalo po na minsan naka-box lang, hindi mo pinapansin. Ako po minsan, naamin ako kapag medyo magmaraming regalo na natatanggap. Yung iba naka-box lang. Yung iba pa na pang-display lang. Naka-box lang, hindi mo gagamitin. Diba? May mga ganong regalo kayo natanggap. Yung iba naman siguro, walang epekto, kumbaga parang hindi mo kailangan. Pero regardless, pag binigyan ka ng gift, tatanggapin mo, tama po ba? At ang sarap po talaga ng makatanggap ng regalo. Kanina lang, nakatanggap ako ng regalo at nakakatuwa, nakakataba po ng puso. Kasi ang regalo po, libre. Libre. Hindi mo kailangan bayaran. Meron po ba kayong binigyan ng regalo tapos sinabi mo, bayaran mo yan ha. May utang ka sa akin, binigyan kita ng regalo. Wala pong ganon. Lahat po na magbibigay ng regalo, libre po yan. At ang good news, ngayong umaga, may pinaka-special, pinakamaganda at sigurado po ako libre. Sino dito handa tumanggap ng libreng regalo? Which is si Jesus. Amen? Kaso alam nyo, nakakalungkot, excited kayo sa bagay, pero hindi kayo excited sa special na regalo ng Diyos sa atin. Kasi alam nyo itong napaka-special na regalo ng Diyos sa atin, alam nyo po itong regalo po na ito, bukod po sa galing sa Diyos, bukod po sa libre ng regalo na ito pong regalo na natanggap natin, hindi nauubos. Hindi nauubos. Hindi naluluma. Hindi nasisira. Hindi nawawala. Amen? At mas maganda pa sa regalo na ito, hindi lang siya idea. Hindi lang siya yung material na bagay. Hindi lang siya blessing. Kundi itong regalo na to ay makapangyarihan na si Jesus. Amen? Pwede po mapalakpakan natin ng Lord. Hindi siya pang display lang. Hindi. Hindi po siya yung regalo na dapat itatabi mo lang. Siya po yung regalo na everyday sasamahan ka. Ito po yung regalo na kapag napagod ka, siya lang po yung regalo na nagbibigay ng lakas sa'yo araw-araw. Na kapag ikaw po ay naliligaw, ito lang po yung regalo na matatanggap mo na magbibigay ng tamang direksyon sa buhay mo. Ito po yung regalo na kapag nagkasala ka, ito lang po yung regalo na papatawarin ka niya. Amen? Na kapag mag-isa ka, ito po yung regalo na hindi niya ipaparamdam sa'yo na nag-iisa ka lang.
Yun po ang special sa regalo na ito. Sabi ng John 3:16, John chapter 3, verse 16, ito po ay very common na verse at alam na alam po ng marami, pero ito po ay napakagandang verse po. Sabi dito, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Alam mo po, ang nakakatuwa po dito sa verse na to, itong regalo na to, sabi ng verse dyan na kung babasahin niyo po, kaisa-isa, one and only. Ano pong napakagandang regalo ito? Special yung regalo. Ibig sabihin, alam niyo yung regalo po na ito, hindi madamot ang Diyos. Kahit isa lang, dahil mahal ka niya, ibibigay niya sa iyo to. Amen? Tayo, di ba, minsan, kapag may isa na lang, di ba minsan tatago mo pa, akin na to . Kadalasan yan sa pagkain. Pag may natitirang isa, ay, akin na to. Pero ang Diyos, dahil mahal ka niya, mahal niya tayo, kahit isa lang yung anak niya, ibibigay pa rin niya sa'yo dahil sa pagmamahal. Amen? Again, palakpakan nga po natin ang Lord. Pero ang question, ito po ang question, tinanggap mo na ba? Tinanggap mo na ba yung regalo? Kasi ang nakakalungkot, alam natin yung verse, alam natin na may magandang regalo, pero hindi po lahat ng libre tinatanggap. Hindi lahat ng libre tinatanggap. Hindi lahat po ng tinatanggap natin, pinapahalagahan. Yun po ang katotohanan. Mayroon kang na-receive, oo, sabihin natin, may na-receive kang libreng regalo, pero hindi po lahat ng libre na tinanggap mo, lahat pinapahalagahan. Yung iba hindi po. Kadalasan, ang nakakalungkot, yung regalo pa ng Diyos, yung pa yung hindi natin pinapahalagahan. Yung natanggap natin ibang mga bagay, excited ka. Bigyan ka pera, bigyan ka laruan, bigyan ka ng gamit, ng bag, di ba? Excited ka. Yun po ang madalasan nangyayari. Pero yung regalong binigay sa atin ng Diyos, which is si Jesus, ay nako, minsan wala sa atin. Yung nagse-celebrate tayo ng Christmas, na excited ka sa ibang bagay, sa pagkain, sa handa, sa material na bagay, pero yung meaning ng Christmas, hindi tayo excited doon. Ang gusto lang natin magsaya, di ba? Yung iba iinom pa yan, yung iba magpa-party, magpupuyat. Pero para saan? Para saan? Dapat ang mindset ng marami sa atin or Christian, kaya tayo nagse-celebrate ng Christmas kasi may libreng regalo. Di ba? Which is ang Panginoong Yesus. Alam ko naman dito sa atin, dito sa church natin, tinanggap mo siya. Sino po dito kilala ang Diyos? Si Jesus. Sigurado yan, kilala natin yan. Alam natin na may libre. Pero alam nyo, minsan, ang Diyos, si Jesus, hindi siya yung Diyos ng araw-araw na desisyon natin. Yun po ang nangyayari. Parang regalo na tinanggap mo, binuksan mo, and then dinisplay mo na. Tinabi mo na. Hindi na mahalaga sa iyo. Yun po ang nangyayari. Tinanggap natin siya, oo, pero itong regalo na to, hindi natin hinahayaan na naayusin o baguhin ang buhay natin. Marami kasi sa atin, ang regalo na binigay ng Diyos sa atin, di ba, si Jesus, pag kailangan lang natin siya, doon lang tayo lumalapit. Doon lang natin pinapahalagahan yung regalong ito. Kaya alam nyo, nakakalungkot talaga. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Siya kaya yan? Parang siya na naman yung pinag-uusapan. Siya ata yung mas masaya pa sa ibang bagay. Alam niyo, hindi po binigay po si Jesus para matanggap mo lang. Gusto ko lang po ipaalala sa inyo. Hindi niyo na-receive ang Panginoong Jesus para okay na yan. Natanggap mo lang. Binigay po ng Diyos ang Panginoong Jesus itong libre na to para maging personal sa buhay mo. Amen? Binigay po ng Diyos, ulitin ko, no? Binigay po ng Diyos si Jesus, hindi para okay na yan, natanggap mo lang si Jesus. Hindi po. Tinanggap mo yan at binigay sa iyo yan para maging personal sa buhay mo. Kasi why? Bakit? Kasi hindi mo lang naman binigay na kalahati yan eh. Hindi binigay ng isang buo po binigay yan. Hindi half. Isang buo.
Ang maganda pa rito, after mo ma-receive yung regalo, ito po, after mo ma-receive ang regalo, sabi ng John chapter 1 verse 12, babasahin ko po sa, yan. After niyo pong ma-receive ang regalo, but to all who believe and accepted Him, He gave the right to become children of God. Wow! Alam niyo kung iintindihin niyo itong verse na to, after mong tanggapin yung libreng regalo at naniwala ka sa Kanya, hindi lang nabago o mababago ang buhay mo, yung sitwasyon mo, nabago po yung status ng buhay mo. Amen? After mong ma-receive at maniwala po na sa libreng regalo, hindi lang nabawasan. Hindi lang nabawasan ang problema mo, kundi pinalitan niya yung pagkatao mo. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Hindi po binigay ng Diyos yung regalo na iyan para sabihin, okay ka na. Okay na anak, may regalo ka na. Sabi niya, akin ka na. Yung po meaning ng verse na yan. Ibig sabihin po, nung tinanggap mo si Jesus, nung naniwala ka sa Kanya, hindi ka lang po pinatawad sa kasalanan mo. Inadapt ka niya. Tinuring ka niyang anak. Amen po. Hindi ka lang basta sinabi na, oy, okay na, may libreng regalo. Sabi niya, oy, anak na kita. Amen? Pwede po bang palakpakan natin ng Lord? Excited po ba kayo sa regalo? Excited po ba kayo? Kasi alam nyo, the greatest part of the gift is not what it does for you, but what it makes you to God. Alam nyo, isa sa pinakamahalagang bahagi po ng regalo ay hindi kung ano ang naitutulong sa iyo neto. Ang pinakamahalagang bahagi ng regalo kundi kung sino nagiging ikaw sa harapan ng Diyos. Amen. Naintindihan niyo po ba? Sabi mo sa katabi mo, andiyan ka pa ba? Yun po ang regalo na kailangan po natin. Ang totoong regalo po ng Diyos ay hindi lang comfort. Hindi lang po comfort kundi transformation. Ang totoong regalo po na galing sa Diyos, hindi lang provision, hindi lang blessing, kundi position sa dating makasalanan ka, ngayon anak ka na ng Diyos. Amen. Andiyan pa po ba kayo? Pero alam nyo, huwag po maging dahilan na pagdating po ng Pasko, pag nilapitan po kayo ng inaanak nyo, di ba, nanghihingi ng pamasko, sasabihin mo, ay, hindi material na gamit o pera ang kailangan mo, kundi ang Panginoong Hesus lang. Ginamit nyo pa yung preaching na para makatipid kayo. Sabi mo sa ninong-ninang mo, sabi mo sa katabi mo, huwag mo gagamitin ng Diyos ha, magbigay ka pa rin. Amen, nandiyan pa po ba kayo? Ganito po yan. Ganito po yan. Kapag totoong pagtanggap mo, pag totoong tinanggap mo po ang Diyos, si Jesus, may natural po na nakasunod. Kaya pupunta po ako sa number 2. Sino dito honest na tinanggap mo si Jesus? Tinanggap mo na ba si Jesus? Pero kung magiging honest lang po kayo po ba tinanggap mo si Jesus pero minsan nakakaramdam kayo ng bigat sa puso nyo? Minsan tama naman, di ba? Ako, ganun din po ako eh. Meron po akong Jesus sa buhay ko pero normal po sa akin na minsan nabibigatan din po ako. Kaya ito po yung pag-uusapan natin. Alam nyo, hindi dahil kulang ang regalo, kaya parang may nararamdaman kang something sa heart mo. Ang gusto ko lang po sabihin sa inyo, kapag naniwala at tinanggap mo ang Diyos, ang gusto ng Panginoon, gumaan ang puso natin. Kaya number 2, kaya from receive, punta po tayo sa number 2, release the load. Ito pong pag-uusapan po natin ay 4 na R. So number 1, ano po yung number 1 po natin? Receive the gift. Ito pong number 2 from receive, release the load. Gusto ko po sabihin sa inyo, ngayong Pasko po, or itong darating na Pasko, itong season na to, hindi lahat masaya. Hindi lahat masaya. Siguro may makikita ka na maraming handa, kainan, may mga regalo, di ba? Maraming naka-smile sa picture. Tingnan mo yung katabi mo, naka-smile yan. Parang plastic, no? Yung smile. Parang plastic. Alam nyo, kahit po ngayon, kapag tumingin ka sa paligid mo, itong season na to, mukhang naka-smile lang siguro iba, pero ang katotohanan, marami malungkot sa panahon na yon. Kasi alam nyo, ang totoo, hindi ito yung panahon na laging masaya. Meron po talagang malungkot. Siguro may iba na may sama ng loob,
siguro may sasalubong ng Pasko na walang pamasko, walang bagong damit, di ba? Walang pamilya, wala yung asawa. Kami pong Fernandez, ang pamilya ko po, magpapasko po kami na kulang. Kasi yung kapatid ko po, si Marie Chris, yung ate ko po, ay nasa Taiwan. Doon na po siya nagtatrabaho, doon na po siya nakatira. So, sasalubungin po namin ng Pasko na hindi tulad ng dati na kumpleto. Marami sa atin, ganun din. Kulang ang pamilya, nasa ibang bansa. Kaya minsan, meron kayong makikita na Pasko na Christian, malungkot. Even sa Christian, wala pong lusot dyan. Kahit minsan Kristiyano na, malungkot pa rin na sasalubungin ng Pasko. At minsan ang expectation ng iba, oy, dapat masaya ka kasi Pasko ngayon. Kaya kung magsa-search po kayo sa Google, etong December or yung Pasko, malapit magpasko, diyan po marami na may anxiety, na di-depress. Why? Kasi marami po mabibigat ang puso po nila. Kahit Christian, may Jesus na tayo pero ang bibigat pa rin po ng daladala natin. May faith na tayo pero may daladala pa rin tayong bigat sa puso natin. Hindi dahil mahina po ang pananampalataya mo, don't get me wrong, kundi dahil may mga bagay po tayo na hindi pa nabibitawan. Yung iba po siguro dito, pagod sa trabaho, pagod sa school, di ba may problema sa ministry, may problema sa pamilya. Yung iba siguro dito may mga naka-offend sa'yo, may mga offenses sa heart mo, di ba? May mga nasabi sa'yo na hindi mo gusto, may kagalit ka. Normal po yan. Sabi mo sa katabi mo, ay, normal yan ha. Normal na may masaktan ka. Normal na masaktan po tayo. Normal po na may problema. Pero gusto ko pong ipaliwanag po sa inyo o ipaalala, binigay po ng Diyos ang regalo na si Jesus para yung bigat na nararamdaman mo, hindi ikaw lang mag-isa bubuhat. Amen? Hindi lang ikaw mag-isa bubuhat niyan. Tamang normal na magkaroon ng problema, pero ang katotohanan po niya, may libreng regalo na si Jesus para hindi ikaw bumuhat mag-isa ng mga nararamdaman natin. Andiyan pa po ba kayo? Pagod ka? Sabi po ng Matthew chapter 11 verse 28, ito po ay isa sa mga favorite verse ko kasi pag ako po ay pagod, na alam ko may pangako po ang Diyos. Sa Matthew chapter 11 verse 28, sabi po rito, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens." Ano po sabi rito? "I will give you rest." Wow, grabe tong verse na to. Ako po, minsan, hindi naman po parate masaya ako. Hindi naman po palagi, walang problema. May problema rin po. Meron din po kami problema sa pamilya. Minsan may sama din po ng loob. Nasasaktan din po ako. At higit sa lahat, napapagod din po ako. Napapagod. Nangihina rin po ako. Pero anong gagawin ko? Lalapit po ako sa salita ng Diyos. Lalapit po ako sa Diyos. Kaya kapag ikaw po ay nakakaramdam ng pagod, saan ka lalapit? Sa Diyos po talaga. Sa Diyos ka lalapit. Why? Kasi may pangako po ang Diyos na God will give you rest. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya wag po kayong lalapit kung kani-kanino. Yung pahinga po na binibigay ng Diyos or ibibigay ng Diyos, wala pong makakatalo dyan. Walang makakatalo. Asawa mo, ay hindi niya matatalo yung pahinga na ibibigay ng Diyos. Minsan nga yung asawa mo pa yung nagpumapagod sa'yo eh. Huwag kang tumingin sa asawa mo. Baka mag-away pa kayo. Kaibigan, ay nako, hindi po niya matatalo yung pahinga na ibibigay ng Diyos. Hindi po. Material things, hindi po matatalo niyan, okay? Yung bibigay sa'yo ng mga bagay-bagay, hindi matatalo ang Diyos dyan. Ang Diyos lang po ang katangi-tanging magbibigay ng tama at sapat na pahinga para po sa inyo. Amen. Parang ang lungkot nyo. Wala siguro kayo pamasko. No? Parang sobrang seryoso nyo. Uy, Pasko po. Palakpakan nga po natin ang Lord. Kumain na po ba kayo? Mukhang gutom na gutom po kayo. Mamaya punta po kayo ng Jollibee at Mang Inasal. Nagpa-reserve po ako doon. Babayaran nyo na lang po. Okay? Pwede po kayo kumain. Listen, makinig po kayo mabuti. Alam niyo yung regalo po ng Diyos. Meron pong ano yan eh. Gusto ko lang po isingit. May benefit po yan.
Hindi lang po siya basta regalo na natanggap mo at naligtas ka. Isa po sa mga daladala po ng regalo ng Diyos ay isa sa mahalaga, forgiveness. Forgiveness. Sa panahon po natin ngayon, kung lilingon kayo sa paligid, sa labas, ang daming pagod. Ang dami po talagang pagod sa trabaho, pagod sa school, di ba? Alam nyo, pero ang katotohanan, alam nyo saan kayo napapagod? Alam nyo saan kayo napapagod? Kasi akala ng iba, pagod lang sila sa trabaho, maraming load. Ang hindi nila alam, pagod yung puso nila. Maraming daladala. Pagod ang puso. Maraming yung iba, siguro sabi na, hindi, busy lang ako sa work. Busy lang ako sa school. Ang dami lang talagang mga ginagawa sa labas, sa business, pero wag po kayong magpaloko dyan. Ang katotohanan, baka kaya ka napapagod kasi madami kang dala sa puso. Akala nila pagod lang sila dahil, di ba, sa workload. Akala nila pagod lang sila physically. Akala nila stress sila dahil spiritually, pagod na pagod sila. Ang hindi po nila alam, hindi katawan ang loaded, kundi ang puso talaga. Puso talaga ang pagod. Madalas pag tinanong kayo, ano ba yung madalas natin daladala? Siguro iba, sama ng loob, or galit, di ba? Hindi nasabing mga sakit, kaya naipon, may mga offenses. Siguro may narinig ka sa asawa mo na masakit na salita. Dito sa church, siguro may narinig ka sa preaching, sa pastor natin, sa leader nyo, nang hindi mo nagustuhan. Di ba? Na talagang daladala pa rin natin. Alam nyo, habang hawak-hawak mo yung bigat sa puso na yan, pabigat ka ng pabigat. Pabigat ka talaga ng pabigat. At habang daladala mo yan, lulubog ka talaga. Lulubog. Kaya kapag tinanong ka, ano ba dala mo ngayon? Pag tinanong ka ng Diyos, ano ba dala-dala mo ngayon, anak? Tao ba? Masakit na salita ba? May nakaaway ka ba? May sugat ba dyan sa puso mo? At ang mas mahalagang tanong pa po dyan, bukod sa tanong ko kanina, hanggang kailan mo yan dadalhin? Hanggang kailan natin dadalhin yung bigat? Kasi ang forgiveness po na dala po ni Jesus, hindi po hindi sinasabi ng Diyos na, okay lang yan normal ang nangyayari dyan. Kundi para sabihin, yung regalo para sabihin, ay, hindi mo na kailangan dalhin lahat yan. Amen? Yun po ang regalo. Huwag kang matakot na i-unload lahat. Kasi ang katotohanan, hindi ikaw ang unang magpapatawad. Ang Diyos muna ang unang nagpatawad sa atin. Alam niyo po ba yon? Kaya kung ikaw po ay hirap na hirap magpatawad, kaya sobrang sama ng loob natin, baka kala mo ikaw ang unang magpapatawad. No. Ang Diyos po muna ang unang nagpatawad sa atin. At ang tinuturo po ng Bible na forgiveness, yan po yung isa sa mga paraan to unload everything. Yan po yung isa sa mga paraan. Kaya mabigat ang puso mo, kaya mukha kang malungkot, tingnan mo yung katabi mo, mukhang malungkot yan. Kaya maraming maraming guhit sa noo, kasi lagi nakaganyan yan. Di ba? Kasi ang bigat ng puso niyan. Pero pag natuto kang magpatawad, at alam mo ang Diyos ang una nagpatawad sa'yo, ay nako, kaya mo mag-unload. Kaya mo talagang alisin lahat ng bigat. Yan po yung isa sa mga paraan to unload. Forgiveness is not forgetting, it's unloading. Ulitin ko po, no? Forgiveness is not forgetting, it's unloading. Ibig sabihin, hindi po porket nagpatawad ka na wala na sa isip mo. Ay, maalala mo pa yan. Pero kapag marunong ka magpatawad, nasa isip mo pa yan pero wala na sa puso mo. Kaya kapag nakasalubong mo yung nakaaway mo, may nagsabi sa'yo ng masama, di ba? Sabihin mo, ay hindi, normal na. Okay na ako kasi tama yung puso ko. Di ba? Kahit may nakagawa sa yung katabi mo, kahit may magawang masama sa iyan. Kapag marunong ka magpatawad, ay okay lang, no-overlook mo yon. Tama po ba? Kasi hindi ka pinatawad ng Diyos para lang masabing okay na kayo. Pinatawad ka ng Diyos para matuto tayong magpatawad din. Yun po ang mindset natin. At hindi po lahat ng mga masamang ginawa sa'yo o mga masasakit na salita na sinabi sa'yo, ihintayin mo yung tao na gumawa ng mga masasakit na salita sa'yo, lumapit sa'yo at humingi ng sorry.
para gumaan ang loob mo. Ay, hindi po ganun yon. Hindi po ganun dapat gawin natin. Alam niyo, una niyong gagawin, forgive them first. Ikaw ang magpapatawad. Dahil una tayong pinatawad ng Diyos. You don't forgive to free them. You forgive because God already freed you. Magpapatawad ka kasi malaya na ang puso mo. Amen. Kasi pinatawad ka na ng Diyos. Palakpakan nga po natin ang Lord. Ang forgiveness, isa pong meaning ng forgiveness, hindi para okay na. Para lang for the sake lang na, di ba, wala lang sama ng loob. Ang forgiveness po, pag alam mo yung word na yan, ibig sabihin po niyan, ay, ayoko nang dalhin to. Yun po isa sa ibig sabihin niyan. Kaya ang forgiveness po, hindi po reward. Ang pagpapatawad po, hindi po reward yan sa gumawa ng mali sa'yo. Reward yan para sa'yo. At hindi lang bukod po sa reward para sa'yo, kapag marunong ka magpatawad, release yan para sa'yo. Narunong ka na magpatawad. Hindi sinasabi po ng Diyos na, ay okay lang masaktan ka. Ang sinasabi po ng Diyos, huwag mo nang dalhin yan habang buhay. Ayun po ang forgiveness. Kaya ngayong season po na ito, kung may bigat kang daladala, di ba? Ikaw ang unang magpatawad. May kagalit ka, forgive them. Asawa mo, may nasabi sa'yong mali, forgive. Magpatawad ka. Kaibigan mo, hindi pa kayo okay, magpatawad ka. Di ba? Classmate mo, katrabaho mo, boss mo, may nasabi sa'yo, anong gagawin mo? Magpatawad ka. At gusto ko pong sabihin sa inyo, mas masarap matulog ng marunong magpatawad kesa nagtatanim ng sama ng loob. Si Pastor Rudy nga po, turo sa akin. One time, siguro merong mga taga dito na maaalala yon. Matagal na po nangyari yun sa Dulus Church pa po yun. Minsan, kung iisipin nyo, sino ba pinakamaraming mga masakit na salita na natanggap dito? Ako, naniniwala ko, sila pastor talaga. Ang dami pong atake kila pastor noon pa. Sa 30 years pong pagsaserve po ni pastor at pastora, katakot-takot ng mga mura. Nagsaserve lang sila pero ang masama pa doon, nagsaserve ka na nga minumura ka pa. Ang dami pang sinasabi sa'yo. Kaya one time po, andun po ako, marami po kami doon, merong isang lalaki po na pinagmumura si pastor, harap-harapan po namin. Ako, hindi pa po ako Christian noon, kaya galit na galit ako noon. Pinagmumura siya. Ang dami pong sinasabi sa kanya na masasakit na salita. Tapos, si pastor, nakita ko siya, tahimik lang. Nakaganyan lang, nakangiti lang siya. Tapos, nung natapos na po yung gawain, wala po siyang ginawa. Nung pagkatapos po nung nangyari po na yan, pumanik po siya ng bahay. So, sinundan ko po si pastor kasi umanga ako sa kanya. Sabi ko, Dad, buti na kaya mo yun. Sabi ko, believe na believe ako sa'yo. Sabi niya, kung alam mo lang, gigil na ako. Sabi niya, pero alam niyo, sabi ni pastor sa akin noon, kapag alam mong pinatawad ka na ng Diyos, kahit anong sabihin sa'yo ng kapwa mo, hindi pa sila nagsasalita, pinatawad mo na sila. Yun po, sige, mawalakpakan po natin ang Lord. Kaya alam niyo, ang forgiveness, hindi lang po ngayong season applicable yan. Hindi po, kundi every day. Kapag ikaw po ay marunong magpatawad at alam mo pinatawad ka, araw-araw, alam mo na sa sarili mo na wala pang nagagawa yung mga kapwa mo, alam mo na, magpapatawad ka na. Amen? Hindi lang for the sake na makumpleto lang kayo sa picture, di ba? Baka mamaya magpatawad ka lang para mahinga mo ng pamasko. Di ba? Tapos pag tinanong ka, napatawad mo na ba talaga siya? Oo, napatawad ko na siya. Pero wag lang magpapakita sa akin yan. Di ba? May ganon. May ganong Kristiyano eh. Yung sabi mo, napatawad ko na to. Pero naapakan lang yung puting sapatos mo. Mumurahin mo na. Susumpain mo na. Marami ganong Kristiyano. Di ba? Ang lala. Kristiyano na pero ganun pa rin ang ugali. Kristiyano na, sabi nila marunong sila magpatawad pero kapag nakita nila yung mukha, nagpupula rin siya. Di ba? Sa galit. Sabi mo sa katabi mo, uy, wag plastic ka. Ang bangko lang po ang plastic. Di ba? Amen po ba? Ang forgiveness po, lifestyle na po yan. Kumbaga, automatic na sa buhay po natin yan.
Kapag tama po ang puso mo, lifestyle na po ang magpatawad. Amen? Lifestyle na hindi ka na nahihirapan. A forgiven heart chooses to forgive. Kapag wala nang laman ang puso mo, ay sigurado po ako, pipiliin mo na lang magpatawad kaysa gumanti talaga. Kasi alam mong may regalo. Alam mong may regalo na, di ba, na nagpalaya ng puso mo. Na alam mong may regalo na una kang pinatawad, kaya everyday, kahit wala pang nagagawa yung kasama mo, ang boss mo, because of free gift, magpapatawad ka na, automatic na po yan. Amen. Kaya kung may kagalit ka, dahil pinatawad ka na ng Diyos, isa sa mga gagawin mo, patawarin mo yan. Kung may sama ka ng loob, di ba, sasalubungin mo ang Pasko na wala ka ng sama ng loob kasi marunong ka na magpatawad. Amen. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, pinapatawad na kita. Sabi mo sa katabi mo, pinapatawad na kita. Parang may kasalanan talaga, no? Siyempre, punta po tayo sa number 3. Pero alam nyo, kapag wala na kayong dala-dala, wala nang bigat sa puso nyo, may nangyayaring maganda. Normal po yan. Imposible po na sabi mo wala ka nang dala-dala sa puso mo, pero, di ba, galit ka pa rin pag nakita mo. Imposible po yun. Pag totoong wala ka na talagang dala-dala sa puso mo, wala nang bigat, may automatic po na lalabas sa buhay mo. Ano po yun? Number 3, punta po tayo sa number 3, reveal life. Reveal. Sabihin nga po natin, reveal life. Kasi kapag magaang na po ang puso mo, automatic po yan. Hindi mo na kailangang pilitin. Bukod po sa lifestyle mo na magpatawad, nagiging lifestyle mo na yung tipong kahit may nagawa sa yung mali, hindi na curse ang lumalabas sa bibig mo, kundi mga magagandang salita na. Ganun po yan eh. Kasi nare-reveal ang tunay na buhay mo, kung sino ka talaga. Alam niyo po ba na kapag wala na talagang load ng puso mo, hindi lang natural na galaw mo ang lumalabas, kundi nakikita na si Kristo sa galaw mo. Amen? Kaya kapag may nakita kang mga tao, Christian, ang gaganda ng mga sinasabi, ay sigurado yan. Kapag nakikita mo na parang yung sa action niya, di ba, nako-comfort ka, lumalakas ka, ano nangyayari? Ay, may Kristo na sa buhay yan. Saan mo makikita yan? Sa galaw talaga. Sa way ng pananalita niya. Kaya minsan malalaman nyo po kung ang isang tao maraming daladala o hindi marunong magpatawad, bukod po sa maraming guhit sa noo niya kasi laging nakaganyan, ay sa way po ng pananalita niya. Ang sakit, di ba? Sa way po ng, yung sa galaw niya, iba yung galaw, Kristiyano na pero kung ano-ano ginagawa, ay doon nyo po mapapansin yan. Sa words at action po niya. Naalala niyo po ba si David? Kanina nabanggit ko lang po ito. Naalala ko lang kaninang umaga. May moment po sa buhay po ni David, sa 1 Samuel 25 po ata ito, naalala ko lang po, hindi ko na po sinabi sa multimedia, ikikwento ko na lang po. May moment po sa buhay po ni David na nagalit siya ng sobra. Nagalit siya. Kilala niya po si Nabal, yung tumutulong po si David po doon, at si David po ay humingi lang ng konting tulong. Pero po itong si Nabal ay ang daming sinabi kay David ng mga masasakit. Kasi nung panahon po ni David po, kapag sinabing, sino to? Parang insulto po yon, insulto sa kanila. Kaya nung time po na yon, galit na galit po si David. At nagtanim po siya ng sama ng loob. Kaya nung time po na yon, parang gusto niya nang pumatay sa galit. Pero syempre, alam naman po natin yung story na meron pong paalala na galing po sa Lord, ni asawa po ni Nabal, kinuusap po si David. At alam niyo ano nangyari? Nirelease po, na-unload ni David sa puso niya yung galit. Kaya during that time, hindi kamatayan ang lumabas. Ano? Buhay po talaga. Buhay. Minsan, alam nyo, ganito po ang nangyayari. Minsan ang invitation na yon, yung may makaka-encounter ka ng masasakit na salita, invitation po yan para makita kung sino ang naghahari sa buhay mo. Kasi bakit? Kasi kapag may nagawa sa yung mali, may nasabi sa yung mali, ano respond mo? Gagalit? Ay, mali po yun.
Dapat po kapag na-unload na talaga lahat ng sama ng loob mo, si Kristo na ang lumalabas sa'yo. Si Kristo na talaga. Alam mo ba kapag marunong kang mag-unload because of forgiveness, because of God, lumalabas po sa natural na galaw po natin yan. Hindi na ikaw yung nagsasalita para mang-curse, hindi ka na yung nagsasalita para, hindi ikaw yung nagiging dahilan ng kahinaan ng katabi mo. Diba? Yung dating kapag may nasabi sa'yo, gaganti ka, pero dahil ngayon, natanggap mo ng totoo at naniwala ka sa Diyos, na-receive mo yung regalo, na-unload mo na, mare-reveal or i-reveal ng Diyos kung sino talaga si Kristo sa buhay mo. Amen? Kaya tingnan mo katabi mo, si Kristo ba ang nasa buhay niyan? Si Kristo kaya? Na-overlook kaya niya yung mga bagay-bagay? Kasi nakakalungkot, galing ka sa simbahan, taas-taas ka kamay, nanalangin ka, umiyak-iyak ka pa, tapos pag uwi mo, di ba? Andito na naman yung demonyo. Ang gara, no? Andito na naman demonyita. Lalo asawa mo, tingin sa'yo, may sungay. Di ba? Na sa church ka galing, sabi mo si Kristo ang nabubuhay sa'yo, pero tingin sa'yo, demonyo. Ayun lang po nakakalungkot. Pero kapag wala ng load, lalabas talaga ang totoong si Kristo sa buhay mo. Amen. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Kapag gumaan po ang puso mo, hindi mo na kailangan magpanggap. Hindi mo na kailangan pekein yung testimony mo. Hindi mo na kailangan pilitin yung testimony mo. Kasi kapag wala ng bigat sa puso mo, yung tunay na buhay mo na ang lalabas talaga dyan. Kaya ito, pansinin niyo po ito. Alam ko, mapapansin niyo to. Bakit po marami sa atin, hirap na hirap tayong ma-invite yung classmate mo? May estudyante. Bakit kaya marami sa atin, yung mga nagtatrabaho rito, hindi natin ma-invite yung mga katrabaho natin? Ito pinakamalapit. Mga estudyante, mga kabataan, asawa, nandito, no? Bakit hindi natin ma-invite yung pamilya natin? Bakit kaya? Alam niyo kung bakit? Kasi baka hindi natin nagagawa yung 1 and 2. Hindi pa talaga natin totoong natanggap si Jesus at hindi pa na-unload yung mga bigat sa puso natin. Kasi once na natanggap mo si Jesus, na-receive mo siya at naniwala ka sa Kanya, totoong may unload na mangyayari. Unloading talaga. At nare-reveal na sa buhay mo. At ang pinakamagandang invitation, alam niyo kung ano? Yung buhay mo. Yung buhay mo talaga. Yung testimony mo. Kaya minsan hindi mo na kailangan ng mga habang preaching, mahabang Bible verse, para ma-invite sila, para ma-encourage sila. Ang kailangan mo lang gawin, lumabas sa buhay mo si Kristo. Amen? Kaya minsan may mapapansin ka, nagsisimba ka lang, hindi mo naman ini-invite, nagpipray ka lang, pero biglang sasabihin sa'yo ng pamilya mo, saan ka nagsisimba? Di ba? Sama ako dyan. Meron ba na-experience na ganon? Na hindi ka naman masyadong vocal, di ba? Pero pag nakita mo or na-experience mo, sasabihin sa'yo ng pamilya mo, saan ka nagsisimba? Sama ako dyan. Sasabihin ng nanay mo, ng asawa mo, uy, sama ako dyan. O kaya pag in-invite mo ng isang beses pupunta, may na-experience po ba kayong ganon? Or parang wala. Siguro na-experience nyo, saan ka nagsisimba? Para maiwasan. Parang ganun yung experience nyo. Kasi ako, hindi naman po sa, di ba, pagmamalakis kaila pastor, ang pamilya po ni Pastor Rudy, Sagrado Katoliko po talaga yan. Kapag pumasok po kayo sa bahay ng lola ko, ang lalaki po ng Santo Niño niyan. Pero, ang tawag nga po kay Pastor Rudy, baliw ng nanay niya, ng lola ko po, nung panahon. Alam po ni Ate Evelyn yan, hindi naniniwala sa tatay ko, yung lola ko. Ang laging sinasabi ng lola ko, sa tatay ko, yung anak ko nababaliw na. Si praise the Lord pa sila. Ganun po yun. Pero alam niyo, hindi po pinilit ng tatay ko na maniwala yung lola ko sa tatay ko. Ang ginawa po ni pastor, ay inayaan niya na lumabas si Kristo sa buhay niya. Yun po yung ginawa ni Pastor Rudy. Tayo, hindi nyo pa na-experience na sabihin sa'yo ng anak mo or ng asawa mo, saan ka nagsisimba? Sama ako. Wala pa, no? Baka hindi pa lumalabas si Kristo. Baka tayo yung pag-uwi. Ito na naman yung demonyo. Di ba? Kaya sa New Year, yung asawa mo, magpapaputok sa loob. Kasi magpapalabas ang demonyo. Kasi lalabas ka eh.
Sabi kasi nila, di ba, ang kasabihan, magpaputok kayo para yung mga demonyo mag-alisan. Eh magtataka kayo, bakit yung asawa ko sa loob ng bahay ko nagpapaputok? Kasi may demonyo pala sa loob. Joke lang po yan ha. Baka magpaputok po kayo. Pero alam nyo, ulitin ko, kapag malinis ang puso mo, wala nang load, si Jesus na talaga nakikita sa buhay mo. Yun po ang katotohanan. Sabi po sa Galatians chapter 2, verse 20, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Kaya kung totoo pong si Jesus ang naghahari sa buhay mo, magiging masaya ang Pasko ng marami sa atin kasi nagsiselebrate na tayo ng buhay. Yun po ang mangyayari kapag si Kristo na ang namumuhay po sa'yo. At hindi lang every December yan, kundi every day. Dahil wala ka ng load. Wala ng laman ng puso mo. Bakit? Kasi ang Diyos na ang naghahari sa puso mo. Hindi na mga mabibigat, di ba, na problema. Kasi ang buhay po ni Kristo kapag totoong na, nawala na, no, yung sama ng loob, na-unload mo na lahat, ang buhay po, yung buhay po, yung ugali ni Kristo, nare-reveal na po yan sa buhay natin. Kahit walang kantahan, kahit wala sa simbahan, kahit walang mga ilaw na mga ganito, pag alis mo rito, pagpunta mo ng bahay, nakikita ng pamilya mo, si Jesus, yung naninirahan dito. Tama po ba? Ganun po ba kayo? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Sige nga, tingnan mo yung katabi mo. Sino kaya naninirahan sa puso niyan? Bombay? Bombay. Ano? May naiintindihan po ba kayo? Kaya sa Pasko, alam nyo, hindi lang 20 ang bibigay ng ninang at ninong mo. Hindi lang 20. Tingnan mo yung katabi mo, tandaan mo yan. Pag 20 ang binigay sa iyo niyan, hindi si Kristo namumuhay sa puso niyan. Kaya sa Pasko, malaki po ibibigay niyan. 30 na. 30 na po ang bibigay niyan. Pwede po ba palakpakan natin, Lord, sa bawat isa? Lastly, ito po yung panghuli. Alam niyo po ba sa tatlong napag-usapan po natin, sino dito may naiintindihan po? Sa tatlo pong na pinag-uusapan po natin, minsan, sasabihin mo na, okay na ako. Sino dito okay na? Yung narinig yung message po ng 1, 2, 3. Okay na po ba kayo? Minsan masasabi mo na okay na ako. Pero alam niyo po ba, maniwala po kayo sa akin, and I believe na nangyayari to or mangyayari na po sa inyo to. Mangyayari din po sa inyo to. Listen, darating po rin po tayo sa point na magba-back to zero ka. Magba-back to zero ka. Ano po ibig ko sabihin? Anong magba-back to zero tayo? Yung tipong pagod ka ulit, di ba? Darating po sa point na may sama ka ulit ng loob. Darating po ulit sa point na may bigat ulit. Meron ulit tao na may magsasabi sa iyo ng masasamang salita. Kahit po sa mga Christian na mga matatagal na rito. Sabi nga po, may nagtanong nga po kay Pastor Rudy, Pastor, nanghihina rin po ba kayo? Or, Pastor, napapagod din ba kayo? Sabi ni Pastor, isa lang sagot niya. Sabi niya, oo, normal yon. Marami pong Christian, normal naman po nakakaramdam kayo ng pagod. May problema. May masakit na maririnig kayo na minsan na inyong magpapahina sa'yo. Pero sabi ni Pastor, alam mo ang technique dyan? Ito yung number 4. Number 4, remember the gift. Remember the gift. Papaliwanag ko po ito. Hindi araw-araw strong ka. Hindi po araw-araw magaang, perfect ang puso mo. Hindi araw-araw perfect ang response mo. Hindi po totoo yun. Natural lang po mapagod. Natural lang po maubos minsan. Madedrain ka physically. Madedrain ka spiritually. Pero hindi ko po i-highlights na normal ang mapagod. Pero anong gagawin mo kapag dumating po sa point na back to zero ka? Anong kailangan mong gawin? Ang sabi ni Pastor, at sabi din po ng Bible, kailangan mong bumalik sa simula. Kailangan mong bumalik sa simula. Ano yun? Paano yung bumalik sa simula? Sa simula, balikan mo kung sino ang dahilan ng pagbabago mo. Balikan mo kung sino ang nagligtas sa iyo. Balikan mo kung ano yung regalo na binigay sa iyo ng Diyos. At hindi tayo babangon araw-araw na malakas. Ang tamang mindset, bumabangon tayo dahil alam mong may Diyos
na magbibigay ng kalakasan sa iyo every day. Yun po ang mindset. Kaya pag dumating po tayo sa point na nanghihina ka, dumating po sa point na may problema ka na naman, if may situation po tayo na ayaw mo na ulit mag-serve, alalahanin mo yung gift na hindi mo deserve pero binigay sa atin. Kapag dumating po sa situation na ayaw mo na, alalahanin mo yung regalo na kahit hindi ka perfect, minahal ka. Kapag parang ayaw mo na ulit makita ang Diyos, ayaw mo nang marinig, nanghihina ka na, alalahanin mo yung regalo na pinatawad ka sa kasalanan mo kahit wala ka pang nagagawa. Amen? Pwede po bang palakpakan natin ang Lord? Minsan, hindi mo kailangan ng bagong gamit para sumaya. Minsan, hindi mo na rin kailangan ng pagkain, di ba? Para lang lumakas. Hindi mo kailangan lagi ng mga ibang bagay para ma-excite. At syempre, pagpakwit ka na, hindi naman lagi kailangan mo ng mahabang mga Bible verse para makabalik ka. Pag nanghihina ka at pag napapagod ka, ito lang gagawin mo. Lagi mo nga alalahanin yung regalo, yung Savior mo. Yun lang po ang gagawin mo. Alam mo paano ka tatagal sa karera? Sa takbo sa karera ng buhay Kristiyano? Paano mo maririnig yung well done? Paano mo matatapos yung karera? Pag lagi mong inaalala kung bakit ka nandiyan. Bakit ka ba nandito? Dahil malamig lang, mas masarap matulog? Hindi. Kaya ka nandito kasi lagi mong aalalahanin na may Diyos na binigay na regalo na makapangyarihan, which is si Jesus Christ. Amen po ba? Amen po. Doon ka tatagal. Sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 8, sabi po dito, always remember that Jesus Christ was raised from the dead. Wow. Alam nyo, kung maiintindihan nyo lang po, napansin nyo po itong verse na yan, hindi po sinabi dyan na always be strong. Hindi po sinabi dito na always be faithful. Hindi po. Ang sabi po ni Paul dyan, ang sabi niya, always remember. Kasi alam nyo, alam ng Diyos, dadating po yung araw na manghihina ka. Alam ng Diyos na darating po yung araw na mapapagod ka. Alam po ng Diyos na darating po na araw na magbaback to zero ka. Pero sabi ng verse, always remember. Lagi mong aalalahanin na may regalo na makapangyarihan na magbabalik ulit sa iyo sa position mo. Amen? Amen po ba? Palakpakan nga natin ng Lord. Ako po na-excite po ako dyan na every time na makakaramdam ako ng panghihina, every time na hindi naman po talaga perfect lagi, pero laging paalala ng Diyos, merong regalo, anak. May regalo na kaya ka nandiyan sa situation mo kasi may Diyos na nagbigay ng libreng regalo. Kaya kung ikaw ay parang pakiramdam mo, pagod lagi, di ba? Paminsan-minsan ka nalang nagsisimba kasi sa pagod, ang daming laman ng puso mo, nag-back to zero ka na naman. Always remember na merong Diyos na magbabalik sa iyo. Always remember na may Diyos na magbibigay lagi sa iyo ng kalakasan. Always remember na may Diyos na nagpatawad sa iyo. Amen? Pwede po ba tayong tumayo? Kaya sabi ko nga po, minsan, madalas, pag ako mag-isa, pag nanghihina po ako, para akong baliw, kinakausap ko ang Diyos, kinakausap ko yung sarili ko, Lord, nanghihina ako. Napapagod ako, Lord. Pero alam nyo, isa sa paalala ng Bible, ng regalo na ito, yung libreng regalo na ito, pag napapagod po ako, lagi ko sinasabi, Lord, inaalala ko lagi kung sino yung Diyos na nagbigay ng makapangyarihan na isang anak niya nagpatawad sa akin. Kaya every time po na napapagod ako, wala na akong dahilan para mag-quit. Wala akong dahilan mag-quit. Wala na akong dahilan para hindi magsimba. Wala na akong dahilan para hindi mag-cell group. Wala na akong dahilan para hindi magbasa ng Bible. Wala na akong dahilan para hindi na mag-pray. Wala na akong dahilan para makaramdam. Siguro,
minsan, makakaramdam ka talaga ng pagod. Normal yan. Pero kapag nakaramdam ka ng pagod, ng panghihina, lagi mo lang aalalahanin kung gaano ka kamahal ng Diyos. Pag dumating sa situation na back to zero ka, lagi mo lang aalalahanin kung gaano ka pinatawad ng Diyos sa kasalanan mo. Kapag parang ayaw mo na, lagi mo alalahanin na merong Diyos, merong Jesus nasa sa puso mo. Yun po yung lagi mong alalahanin. Kaya ngayong umaga po na ito, meron lang po akong papagawa sa inyo na sandali lang po ito. Mag-focus lang po tayo sa Diyos at ikaw lang. Huwag ka muna makipagkwentuhan. Respect lang natin tong time na to, moment na to. Huwag ka muna mag-cellphone. Huwag ka muna mag-ready ng gamit mo. Gusto ko lang pong ipaalala sa inyo or ipagawa sa inyo to. Very quick lang to. Quick lang po ito. Pwede po ba tayong pumikit? Kung magiging honest ka lang sa sarili mo, kung magiging tapat ka lang, no? Siguro, gusto ko lang sabihin, bago ang lahat, baka naman tinanggap mo naman talaga ang Diyos noon, si Jesus. Pero nakalimutan mo lang. Siguro, baka marunong ka naman magpatawad noon, nagagawa mo naman, pero baka nakalimutan mo lang. Siguro baka may buhay na nare-reveal noon, pero baka mamaya may bigat lang ulit. Baka meron po tayong, alam naman po natin na may libreng regalo, baka na-display lang natin sa ngayon. And that's okay. That's okay. Hindi ka nag-fail. Hindi ka nag-fail po dyan sa pagkakataon na yan. Nag-back to zero ka lang. Nag-back to zero ka lang. At alam nyo ngayong umaga, ang gagawin lang po natin, hindi para i-judge ka, hindi para husgahan ka, kundi para ipaalala sa'yo na kahit dumating sa point na nag-back to zero ka, gusto ko lang po ipaalala sa inyo, mayroon pong Diyos na nagbigay ng libreng regalo para ialis ka sa ganyan situation, sa ganyang pagkakataon, para ibalik ka niya ulit sa original design. Kaya habang nakapikit po kayo, kung seryosoin lang po natin ito, habang nakapikit ka, kung tatanungin ka ng Diyos ngayon, anak, ano ang dala-dala mo? Ano yung bigat? Ano yung bigat na gustong-gusto mong isurrender sa akin? At kung tatanungin mo naman yung sarili mo, ano ba yung bigat? Ano ba yung laman ng puso ko na ito yung nagpapabigat sa akin? At habang nakapikit ka, pagod ka, back to zero ka, isa lang gagawin mo. Alalahanin mo yung gift. Alalahanin mo yung regalo. Yung regalo na hindi natin deserve. Dahil hindi tayo kamahal-mahal. Pero minahal pa rin po tayo ng Diyos. Alalahanin mo yung regalo, yung kaisa-isang anak niya, na kahit makasalanan tayo, binigay pa rin po niya sa atin. Yung regalo na hindi ka perfect, pero mahal ka pa rin ng Diyos. Yung regalo na gumagawa ka ng, di ba, yung may kasalanan ka, pero dahil may regalo, paulit-ulit kang pinapatawad. Alam niyo ano yung regalo na yon? Ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus. Kaya right now, habang nakapikit ka, I hope na sinabi mo na yung bigat ng loob mo. Lord, siguro may magsasabi, Lord, ang hirap. Meron nasabi sa akin ng masakit. Yun yung nagpapabagsak sa akin. Siguro may magsasabi dito na, Lord, malungkot ako kasi kulang ang pamilya ko. Siguro may magsasabi dito, Lord, may sakit ako. Hirap na hirap ako ngayon. Siguro may magsasabi dito or ngayon nasasabi mo na, Panginoon, meron akong kagalit. Merong taong nakasakit sa puso ko. Pero sabi ng Diyos, anak, ibigay mo lahat sa akin yan. Ibigay mo, i-unload mo lahat yan. And right now, naniniwala po ako, habang sinasabi mo yan, problema, hinanakit, mga laala na hindi makalimutan, mga salita na tumanim sa inyong puso, habang sinasabi nyo sa Diyos yan, right now, kino-comfort na kayo ng Diyos. Tinatouch ng Lord ang mga puso ng bawat isa.
At sigurado po ako, papalitan ng Diyos yung puso mo na puro bigat, puro problema, papalitan ng Diyos yan ng bago. Kaya pwede po ba natin, habang nakapikit tayo, taas natin ang kamay natin. Panginoon, salamat po dahil etong umaga po na ito, marami kang pinalaya. Marami kang inayos. Sa umaga po na ito, Panginoon, hindi lang po kami nakinig ng message, kundi itong message na to ay binago ang buhay po namin. Binago ang puso namin. Kaya Lord, yung Pasko, hindi lang magiging simpleng Pasko. Yung everyday namin, Lord, hindi lang magiging simple ito, kundi magiging special to, Lord. Yung Christmas, yung everyday na gagawin namin, magiging special to dahil meron kaming special na regalo na natanggap ngayong umaga na ito. Kaya Panginoon, salamat dahil lalabas kami sa lugar na ito, kundi bago na, bagong puso na. Yung mga hinanakit, yung sama ng loob, yung mga masasakit na salita na narinig namin, yung mga nagmura sa amin, yung mga hindi naniwala sa amin, Lord, lalabas kami sa lugar na ito na wala na po sa puso po namin ito. Kaya Panginoon, salamat po sa lahat ng mga kapatid ko po na ito na nag-release, na nag-unload. Lord, kaya right now, alam mo na ang puso nila. Lord, hindi na mga masasakit na salita ang maririnig nila. Hindi na mga pangit na bagay ang marireceive nila. Kundi Lord, lahat ng marireceive namin, puro pagpapala, provision, blessing, restoration, healing. Yun po ang marireceive po namin. Lord, kaya hindi masasayang yung luha. Hindi masasayang, Lord, yung mga araw-araw ng panalangin po namin. Dahil ngayon, Lord, lahat po kami naka-receive, nakatanggap, Lord, ng special na regalo po na galing po sa iyo. Kaya Panginoon, nandito po kami sa iyong harapan, hindi para magmalaki, hindi para, Lord, lumabas yung pride, kundi nandito po kami sa harapan mo para magpakumbaba at isurrender lahat, Lord, lahat ng bigat. At ikaw na po, Panginoong Jesus, ang maghari sa aming mga puso. Kaya salamat po ng maraming marami. In Jesus' name, Amen.